Live na po. Ayan. Good afternoon, everyone. Ayan, we know, ayan, live na tayo. Ayan. It's been a long week, guys. Danica, could you unshare your screen? Yan. It's been a long week, guys. Kaya nga sinabi ko sa inyo, every Friday ito. Ayan. We will be seeing each other again through our kwentuhang cybersecurity. Welcome to our session for this afternoon. We are from the Pix Pro Aurora chapter. Ayan. So, of course, this afternoon, ayan, very another episode for kwentuhang cybersecurity. Ito nga yung sinasabi, ang inyong paboritong Friday afternoon learning habit, ayan. So, of course, ayan, katulad nga, since, napakahaba nitong linggong ito and even us here sa Aurora Province, medyo isang linggong, half nun is maulan, half din is maaraw, ayan. Kumusta kayong lahat? Ayan, so tingnan natin sa live. Linggong ayan, ayan. So, ayan, good afternoon po, ma'am. Ayan, greetings from Qatar. A lifetime member here. Wow, hello po. Welcome to our Friday session. Ayan. Alam niyo naman pag mga session natin, pag Friday, itong ating habit talaga, no? Our Cybersecurity Alliance. Ayan, of course, here in PixPro. By the way, we are from PixPro Aurora chapter. If you do visit Aurora, ayan, we are from Baler, Aurora. Ayan. So, ayan, welcome po sa ating live. Ayan. So, tingnan natin. So, we do have 11 viewers here sa live. So, you can comment down below kung taga saan kayo. Ayan. Ayan, saan kayo nanonood? Where are you from, guys? Ayan. So, ayan, thank you so much, Ma'am Len. Ayan. And of course, guys, itong araw nito is napaka-importante. You know what? Bakit napaka-importante ngayong araw na 'to? Sabi ko, tayo magho-host today, parang may event today. Sabi ko, parang merong may magse-celebrate or parang merong may birthday, ayan, sa araw na 'to. So, kilala niyo ba kung sinong may birthday ngayong araw na 'to? Ayan. Pinahulaan, ayan. So, wow, from Rizal, ayan. Hi po, ayan. So, kilala niyo ba kung anong meron sa araw na 'to? Ayan. And of course, ayan, hindi ko na patatagalin pa. Ayan. Today, of course, we honor our leader and our visionary. Today is his birthday, ayan. Happy birthday, Mr. Angel T. Doble, ayan. Hi, Mr. Cher, we miss you here. Happy birthday. I hope you have a long life, more blessings to come, and also, we wish you, of course, I know you're healthy enough. Ayan. We wish you, everyone here from Pixpo Aurora, ayan. We got your back always, Mr. Cher. And, ayan, nandito lang kami. And also, ayan, we will be continuing our advocacy here, our cybersecurity advocacy. Ayan, happy birthday, Mr. Cher. Ayan. Sayang wala si Mr. Cher. I know he's enjoying his day today. And hopefully, ayan, yan, ma-meet namin si Mr. Cher uli dito. Namimiss na namin si Mr. Cher. Pwede bang mag-isang linggo dito si Mr. Cher sa Aurora? Ayan, sa daming event natin. Ayan. Happy birthday, Mr. Cher. And of course, ayan, huwag natin patagalin tong araw na to and let's start our day. Na mag-start na tayo ng mabilis-bilis and very, education na yan at kapaki-pakinabang sabi nga. Okay, so now, ayan. So ulitin natin magandang hapon again mga ka-Pix Pro and welcome once again to our episode of Kwentuhang Cybersecurity, ang inyong paboritong Friday afternoon learning habit. By the way, I'm Kate and I am a Pix Pro chapter secretary here in Aurora. And I'm thrilled to be your host for today's and in our very important session brought to you by Pixpro Aurora Province Chapter. So every Friday, of course, we're here to make sure that your scrolling is you're also learning. So how to be cyber aware, cyber educated, and cyber secure. So in today's digital world, ayan, mga ka-Pix Pro, we are diving to a topic that is crucial for everyone, of course. Ayan. Especially to those
yan sa mga ating, school organization katulad ngayon, ayan, we do practice this cyber hygiene in action. So what we do at Ascot Cybersecurity Alliance, our Pix Pro Junior affiliate, okay, to stay safe online. So in this session, of course, we explore and practical steps and best practices to maintain robust cyber hygiene. So directly from the experiences of the Ascot, ayan, Cybersecurity Alliance, Pix Pro Junior Aurora. So we learn how to safeguard our digital lives from increasing threats in the online world. So, pero, ayan, bago tayo magsimula, ayan, sagutin muna natin mga comments and what one simple thing you do regularly to protect yourself online? Ayan. So, tingnan natin, paano nyo pa pinoprotektahan yung mga sarili nyo online? Ayan. Even so, may mga students tayo nanonood. Ayan. Kung mga nanonood natin sa live. Ayan. How do you protect yourselves, guys? Ayan. So, check natin. Wow. So, VSIT4C, NAUST. Wow. Hi, guys from NAUST. Hi, everyone. By the way, ayan. Diyan din ang masters namin. Ayan. Diyan din ako nagma-masters. Hi, mga kaano, schoolmate. Hello. Sabi ni Ray Navarro Francia, hello. Ayan. Sabi rin ni Jean Fernan P. Abe. Ayan. Nandito rin si Tyron. Ayan. So, ayan yung ating mga nasa live viewers. Okay. So, yan. Paano nyo ba, ayan, masasagot ba? Ayan. So, siguro, mamaya, later on, once na makita nga natin, ayan, ma-discuss na ni Danica yung ating topic for this afternoon. Ayan. So, let's move on. Okay? And to guide us through this very timely discussion, we have with us aspiring leader and a dedicated advocate for cybersecurity among the youth. She is the president of the Ascot Cybersecurity Alliance, Pixpro Junior, and actively fostering the community of a young cybersecurity enthusiast and promoting digital resilience. Okay, mga kapixo, please give a warm welcome to our speaker for this afternoon. Is no other than Miss Danica Jane Ramirez. Hi, Danica! Hello po, magandang hapon po sa ating mga ka-Prips Pro. Hi Ayan, po. kumusta, kumusta? Okay, bago mag-start si Danica. Actually, guys, we just done, kailan ba tayo last nag-activity? The cybersecurity. Yeah, our cybersecurity awareness week. So, ginanap namin yan dun sa aming, dito sa ASCOT, yan sa our State College of Technology. And it was good and it was a successful. Of course, I would like to also again, to promote our AKA, yan, Peace Pro Junior. Siguro mamaya later, discuss yan na ni Danica. And then, further ado, yan. So, you can now, Danica. You can start now. Let me share my screen po. Ayan, okay naman na. Naka-mute ka. Check your mute. Sorry po. Thank you so much po, Ayan. Ma'am Kate and Ma'am Okay. Len. Hello po. Yan. Good day, everyone. It's Friday once again, and you know what that means. Kwentuhang cybersecurity time na naman. But before we begin, let me first greet a happy birthday. Ayan po sa ating founder and chairman of the Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, Mr. Angel T. Rodoble from ACA Pixper Jr. and Aurora Pixper Aurora Chapter. Happy birthday po, Mr. Chairman. Salamat po sa inyong continuous guidance and support. So, ako po si Danica Jean Bringas Ramirez, proudly representing the Ascot Cybersecurity Alliance, Pixpro Junior. And I'm excited to be here to talk about something we all do every single day, going online. But here's the real question. Are we doing it safely?
So today's topic is about cyber hygiene in action. What we do at the Ascot Cybersecurity Alliance Pix Pro Junior to stay safe online. Whether you're a student, a teacher, a parent, or just someone casually scrolling through Facebook right now, this talk is definitely for you. Because in today's digital world, one click can make all the difference. Simple lang po ang goal natin in this KC session today. Mag-educate, mag-elevate, at magpalawak ng cybersecurity awareness. Pag-uusapan natin ang mga simpleng online habits na makakatulong para maging ligtas tayo sa internet at kung paano ang maliit na hakbang ay pwedeng magdulot ng malaking proteksyon para sa ating digital community. So one click can either connect you or compromise you. This line perfectly captures our message today. One click can either connect you or compromise you. Dahil po sa panahon ngayon ng social media at instant access, bawat click na ginagawa natin ay may kapangyarihan. Isang click lang, pwedeng mag-connect sa atin sa mga impormasyon, oportunidad at sa mga kaibigan natin online. Pero kapag maling click yan, pwedeng magbukas ng pinto sa mga scams, viruses, at identity theft. So as we go through this session, I want you to keep this in mind. Your click is a choice, and your choice defines your safety. In our language po, ang bawat click ay desisyon mo. At ang desisyon mo, yan ang magtatakda ng iyong online safety. So, what exactly is cyber hygiene? Sabi po dito, cyber hygiene is the practice of maintaining your online safety through simple, consistent digital habits. I love to describe it like this. It's like brushing your teeth, but for your data. Hindi naman tayo nagsisipilyo, di ba po, na isang beses lang isang araw or isang beses lang isang buwan. 'Di ba? Araw-araw natin 'yan ginagawa. Ganon din ang cyber hygiene. Hindi naman po ito one-time task. Ito po ay tungkol sa mga maliliit pero tuloy-tuloy na aksyon na nakakatulong para mapanatiling secure at healthy ang ating digital life. The digital reality. Aminin po natin, online na talaga ang buhay natin ngayon. Dito tayo nag-aaral, namimili, nakikipag-usap, at minsan dito rin tayo nagtatrabaho. Every click leaves a trace, and every share can open a door. And ang digital world po ay parang public highway. Konektado tayo sa lahat, pero exposed din tayo sa mga panganib. And that's why understanding our digital reality is the first step toward protecting ourselves. If you agree mga ka-Pex Pro, itype naman natin sa ating FB Live comment ang section na I'm one click every day. I'm online every day. I'm sorry. Pwede po bang itype natin sa ating questions sa ating comments, FB comment section ang I'm online every day. Yan, binibigyo ko po kayo. Next po natin, what is cyber hygiene? In simple terms, cyber hygiene equals digital self-care. Katulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health, kailangan din nating alagaan ang ating digital health. Cyber hygiene means forming safe habits that keeps your data, identity, and devices healthy. Ang halimbawa po nito ay gumagamit tayo ng strong passwords, i-update ang mga apps, at maging maingat sa mga links na kiniklik mo. Because when your data is safe, your digital life is strong. So bakit nga ba ito
Why does it matters? Because 95% of cyber incident involve human error. Isipin niyo po yun, karamihan sa mga cyber attack, hindi po galing sa mga hacker na bumabasag ng system o naninira ng system, kundi sa mga simpleng pagkakamali po ng mga tao or users na gumagamit nito. Pwedeng dahil sa pag-click ng fake link, paggamit ng mahihinang password o sobra-sobrang pag-share sa social media sa ating mga Facebook, TikTok, Instagram. So yun po, tinatawag po siyang human error once na naging cyber incidents po siya. So ibig sabihin po nito, if we change our habits, we can stop most cyber incident before they even happen. Next is cybercrime is not just a tech problem. Hindi lang po ito problema ng mga IT professionals. Ito po ay isang global concerns. Experts predict that by 2025, which is ngayon po, the cost of cybercrime will reach $10.5 trillion worldwide. That's bigger than the economy of many countries. Bawat data breach po, bawat scam, at bawat identity theft, lahat po yan may ambag sa numerong yan. Kaya po opo, malaking epekto talaga ang mga maliliit na online habits natin. That's why cyber hygiene is very important. Your privacy equals your protection. At the end of the day, cybersecurity isn't only about protecting data. It's about protecting yourself. Tandaan po natin, ang privacy mo po ay katumbas ng protection mo. So every time you safeguard your account, you're protecting your memories, your identity, and your reputation. So treat your privacy like you treat your most personal belonging because once it's lost, it's hard to get back. Sino nga po ba kami as the Ascot Cybersecurity Alliance PIX Pro Junior? Now let me share you who we are. Ang aming pong motto ay Advocacy, Awareness, Action. We're not just a group of ASCOT students. We're a community of digital defenders. Our mission is to raise cybersecurity awareness across the campus and beyond because we believe that a well-informed community ay isang protected community. We are a student-led cybersecurity organization under PixPro Junior and PixPro Aurora Chapter. We work hand in hand with PixPro Aurora Chapter po to bring cybersecurity education to our fellow students and the general public. Ang layunin po namin ay gawing madaling maintindihan, kapaki-pakinabang, at bahagi ng araw-araw na buhay ang cybersecurity. Whether it's hosting talk like this, creating posters, or doing cybersecurity awareness seminars, we bring learning into life. We also promote responsible digital citizenship across Aurora because cybersecurity isn't just about protecting yourself. It's about protecting others din po. Kapag po nag-iisip ka muna bago ka mag-post, bago ka mag-report ng scams, o bago ka magturo sa kaibigan kung paano maging ligtas online, pwede ka na pong tawaging cyber advocate. And together, we're shaping a campus culture that values digital responsibility. Ayan, to build a cyber-smart generation, aware, alert, and accountable online. Isang henerasyong hindi lang po basta gumagamit ng teknolohiya, kundi naiintindihan din ito. Isang henerasyong marunong magprotekta ng kanilang data,
nirerespeto ang iba, at nangunguna sa mabuting halimbawa. And yes, that generation start with us. Now let's move on to the core of our discussion today. The 10 cyber hygiene steps we practice at Ascot Cybersecurity Alliance to stay safe online. Mga simple pero epektibo at powerful action that anyone can do. Mapabata man po yan o matanda, estudyante man po o professional. You can all do this. And let us begin with the first one. Pwede po bang i-comment natin ang 10 step we will going to do to stay safe online para malaman ko po if nakikinig po ang ating mga FB Live viewers today. Ayan, 10 step we will take to stay safe online. I-comment po natin yan sa ating FB comment section. Yan. Now, let's move on to the first step of the 10 cyber hygiene tips that we do in the Ascot Cybersecurity Alliance, which is the think before you click. Parang madali lang po, di ba, pakinggan? Simple na po siya, normal na sa atin siyang naririnig. Pero, in reality po, ito rin po ang pinakamadalas nating nakakalimutang rule sa online world. Isang fake link nga lang po pwedeng maagaw ang data mo sa loob ng ilang segundo. Kasi you don't think before you click. So, dapat before you click, stop and inspect. Tignan po natin ang email address o sender. I-hover po muna ang cursor sa link at tanungin ang sarili kung totoo ba ito, legit ba ito. Because one impulsive click, pwedeng mawala ang taon ng pinaghirapan mong security. Lagi po nating tatandaan ang pinakaunang depensa ay awareness. Always think before you click. So think before you click. Let's apply this. Don't click impulsively. Huwag po basta-basta mag-click ng kahit anong link. Kung sinend man po ito ng inyong most trusted person, maaaring hindi niya rin po napansin na ito po ay scam link or fake link na maaaring makasira o makakuha ng mga importanteng impormasyon po sa inyo. Kailangan pa rin po nating ah, tignan, stop, and think if tama po ba yung bubuksan nating link, if po, hindi po ba tayo maaapektuhan sa link po na na bubuksan po natin. And always verify link and sources. Mapa-email man po yan, online sale, o message mula sa unknown number. Mag-isip po muna tayo bago mag-tap. And that 1 second of checking can save you from days of regret. And if you're watching this live, type nyo naman po dyan sa ating FB comment section, hashtag think before you click in the comment to show you're cyber aware. Kung tandaan nyo po ang ating first step. Ayan. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section ang hashtag think before you click. Ayan. Next po natin ito. Ito po ang visualization. Kung ano nga po ba yung sinasabi nating kailangan natin kung bakit mahalaga ang think before you click. In that step 1, is the lure. Or, yan po yung fake email. May nag-send po sa inyo. Akala nyo po that is coming from the legit source of an email. For example, that Global Bank. Nag-send po siya sa isang email na kailangan niya pong i-update ang kanyang information sa kanyang account po, sa kanyang bank account. Ngayon, itong si user na sinendan si receiver na sinendan ni sender, pinindot niya po ang link na iyon. Ano po ang nangyari? Dahil po sa ginawa niya sa pag-click niya lang ng link na yon without thinking,
at pagtingin kung yung link po ba na yun, yung source po ba na yun ay legit. Ngayon po, na-compromise ang account niya. Ano pong pwedeng mangyari? Pwede pong mabuksan ang mga social media account niya, pwede pong makuha ang pera niya sa bangko, at marami pa pong ibang cyber threats ang pwede pong mangyari sa inyo kapag click lang po tayo ng click ng link. Kaya po importante na we should always think before you click. Ayan, nakikita ko po. Maraming salamat po sa mga nag-hashtag think before you click dyan. Hi, Ma'am Tina Relosa. Ayan, hello po sa inyo. Next po natin, ang ating step 2. Strengthen your password. Aminin po natin na may ilan pa rin sa atin ang gumagamit ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 password o kaya birthday nilang password. Bakit po natin ginagamit yun? Dahil po bukod sa madaling tandaan, ay mas madali din po pag for example, sa hotspot natin, makiki-hotspot yung kaibigan natin, di ba? Mas madali po password natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, ito po yung totoo. Weak password are like unlocked doors. Para po yung nakabukas na pintuan. Na hindi po natin sinasabi ngayon na gumamit lang po kayo ng password o maglagay po kayo ng password. We're asking you now to upgrade your password. Kailangan po is we have a strong password. Yun po kasi yung ating basic everyday protection sa mga account natin. Hindi lang po basta think before you click. Kailangan din po, yung account po mismo natin ay merong strong password. Ano nga po ba pag sinabi nating strong password? Strong password means at least 12 characters. At least po yung password natin ay may 12 characters. Ito po ay mix of letters, numbers, and symbols. Different passwords per account po dapat ang ating ginagawa. And let's dive deeper into how we can make sure our password is stronger. Kapag po ba gumamit ka ng maikli o madaling hulaan na salita, pinapamadali mo lang ang trabaho po ng mga hacker para i-hack ang inyong account. Dahil modern software now can guess millions of password in a second. Sa second po, sa isang segundo lamang, millions of password na po ang kayang alamin ng ating modern software right now. Kaya ganun po kaimportante na mahirap hulaan ang ating password. A 12-character password takes a hacker centuries to break with brute force. So kapag 12 characters po ang password natin, at kapag tayo po ay maingat sa ating digital life, centuries po ang kinakailangan para mahulaan ng hacker ang inyong password. Yun po ay kung tayo ay maingat at palagi po nating iniisip kung ano po ang mga clinic natin. But you should combine letters, numbers, and special characters creatively, like replacing A with an at or with O with a zero. So, hindi lang po pala pwedeng 12 characters lang. Tapos yung 12 characters pa po na yon, yung pangalan pa natin, or birthday pa po natin. Hindi po pwede ang ganong password. Hindi po natin makukonsider na strong password po yun. Kailangan din po, it is a combination of mixed letters, numbers, and special characters. But, remember, kailangan din po nating itandaan na don't overcomplicate na po to the point na you'll forget it. Naglagay nga po tayo ng 12 characters. Check. Naglagay po tayo ng mixed letter. Check po tayo dyan. Naglagay tayo ng numbers. Check po tayo dyan. May symbols din po tayo. Check po tayo dyan. Pero, nakalimutan naman po natin ang password natin. Hindi din po pwede yung ganon. Because ang goal nga po natin is to make it memorable for you but impossible for others. So, ibig sabihin, matatandaan mo po siya pero imposibleng mahulaan ng iba. And for maximum protection po, use different password for every account. Hindi po pwedeng isang password lang sa isang
account. For example, yung password natin sa Facebook, yun din po ang password natin sa TikTok, yun din po ang password natin sa Instagram, yun din po ang password natin sa ating Google account. Yun po ay hindi pwede because once one door falls, all the door falls with it. Ayan. So, strong password, unique keys for unique doors. Ayan po ang ating visualization for the strong password. Step 1, meron po siyang single key. So, kung makikita po natin dyan, yung key niya, yung password niya, a key or a password sa kanyang email, sa kanyang social media account, sa kanyang online banking ay iisa. So, isa lang po ang susi ng lahat na yon. Parang susi sa pintuan. Lahat po ng susi ng bahay nyo ay iisa lang po ang ginagamit ninyo. Ano po ang mangyayari doon? Kapag nahulaan po ng hacker or nahack po ng hacker ang isang account nyo, lahat din po yan, kayang-kaya nyo na pong i-hack. Bakit? Dahil iisa lang po ang ginamit nating password. That is multiple compromise. Na-compromise na po tayo ng multiple. Hindi lang po isang beses tayo mamomroblema. Maraming beses pa po dahil hindi lang po isang account ang pwedeng ma-hack sa atin kapag iisa lang ang password natin sa mga accounts po natin. So, kailangan po, meron po tayong unique passwords. Mayroong 12 characters, gaya po ng sabi natin kanina, mixed symbols and numbers para po matawag natin siyang strong password at maiwasan na tayo po ay madaling mahack ng mga hackers. Next po natin is the number 3 step or enable two-factor authentication, which is ngayon na nga din po, mas uso na po ang multi-factor authentication. But let's do a basic one, the two-factor authentication, bago po tayo mag-multi-factor authentication. Na sino na po ba dito ang nakagamit na po o naglalagin at nakaka-receive ng code sa inyong phone o sa inyong email? Yun po ang tinatawag nating two-factor authentication. Yun po ang digital double lock. So, ibig sabihin, kahit po nahulaan niya ang password mo, hindi niya po mahahack ang account niyo agad-agad dahil kailangan niya pa po ng code para makapag-sign in sa account po na yun. So, ibig sabihin, meron na po tayong pangalawang proteksyon. And even if somehow gets your password, sabi po natin kanina, they can't access your account without the verification code. Think of it like locking your door and setting an alarm. Double protection. At ang best part po, karamihan po ng mga platforms may built-in na pong ganito, katulad po ng Facebook, Gmail, Instagram, pati online banking apps. Kaya po i-check na po natin if meron tayong mga account niyan. Baka po hindi pa naka-turn on ang ating two-factor authentication. Mas mainam po at mas maganda para mas safe po tayo kung naka-turn in po ang ating two-factor authentication. 2 minuto lang po ang kinakailangan para ito'y ma-set up. Pero, pwedeng-pwede ka pong makaiwas sa buwan-buwan na stress at recovery ng inyong account kung mahack man po ang inyong account. Pwede nyo pong itry yun and go to your settings, find the security, and find the two-factor authentication. Ayan, sa mga manunood po natin for this Facebook Live Kwentuhang Cybersecurity. Punta lang po kayo sa inyong settings, security, and hanapin po doon ang two-factor authentication. Easy lang po siyang gawin, pero that's a win-win for your cyber hygiene score. Ayan. Your password is the key to your door. Siya pong susi sa inyong pintuan or ang inyong account. But two-factor authentication adds a second lock that only you can open through a code or biometric confirmation. So even if a hacker steals your password, they'll be stuck outside without the second lock. That's why we always say
two-factor authentication or multi-factor authentication isn't just a feature. It's your safety net or karagdagang protection po sa inyong mga account. Hindi lang basta password, meron pa rin po tayong karagdagang protection. Ayan, ito po ang visualization natin for the two-factor authentication. A hacker knows your password, but they need your code. Code sent to your phone, access granted. Pero kapag alam nyo po na hindi po kayo ang nagla-login ng account na yon, importanteng wag at kahit kanino, wag nyo pong isi-share ang inyong one-time PIN code because yan po ang magiging access ng kung sino mang nagbubukas ng inyong account para tuluyan na po itong mabuksan. So kahit po alam nila ang inyong password, kung nasa inyo po ang inyong cellphone, kung nakalagin po kayo sa inyong Gmail, or kung gamit-gamit niyo po ang inyong cellphone at hindi naman po kayo nagda-login, wag na wag niyo pong i-share sa kahit kanino ang inyong one-time PIN password. Next na po tayo sa ating fourth step. Keep your system updated. Let's be honest po ha. We all have click remind me later. Di ba po meron tayong choices doon if update now or remind me later. Minsan kapag busy tayo, ang napipindot talaga natin or remind me later. O kapag ka nagmamadali tayo, tapos po wala po tayong, hindi po natin na po binasa. Basta ang nakita po natin doon, remind me later. Yun po talaga ang ating pipindutin. Pero, napaka-importante po pala na ang updates ay na mag-update po tayo agad-agad. Bakit po? Hindi lang po siya nakakalaki ng MB ng kung anong app po ang na kung anong app po ang ginagamit natin. Pero po, ang update po doon ay hindi lang po para sa cool new features, mga kadagdagan na features. Ito rin po ay para sa security patches. Ano pong ibig sabihin nun? Nilalabas po ng mga developers ang updates para ayusin po ang mga flaws. Ibig sabihin, nag-update po sila kasi merong flaws ang application o software na inyong ginagamit na pwedeng samantalahin po ng mga hackers. Kaya po kailangan nag-a-update po tayo. Ignoring updates is like leaving your door unlocked after a burglary, after a warning. So, ibig sabihin, kapag winarningan na po tayo or nag-send na sa atin ng notification na you need to update your account, you need to update your apps, your software, kailangan po right away nag-a-update na po tayo. And that's why at Akapix Pro Junior, we always remind each other po na update before the threat updates you. Kailangan po unahan mo munang mag-update bago makompormiso or bago yung threat ang mag-update sa inyo na nahack na pala kayo. So make it a routine po. Check for updates weekly or set them to install automatically because your phone or your laptop will thank you and your data will stay safe. Ayan. Update is equals fixing unknown vulnerabilities. Think of update as digital armor. Bawat software or app may vulnerabilities. Okay po, bawat po software or app ay meron po yung vulnerabilities. Little cracks that attackers can exploit. Kapag po may nahanap ang hackers na pwede niyang magamit para ma-hack po ang account na yun, para ma-hack po ang application na yun, pwedeng-pwede niya po yung gawin. Kaya po dapat we always updates because updates are how developers patch those cracks. Kaya kung gumagamit ka ng outdated software po, para kang pumasok sa laban na may butas ang iyong shield. Kaya kailangan, para matakpan po yung butas na yon, kailangan mag-update ka ng account mo. And be proactive. Update your operating system,
browsers, and even your antivirus software regularly. Ayan, kailangan din po meron tayong antivirus software. Malaking tulong din po yun sa ating mga applications na ginagamit para hindi rin po tayo basta-bastang ma-hack ng mga hacker. So remember po, in cybersecurity, being current means being secure. So, kung nakikisabay ka sa uso at kung yung uso naman po yan ay ang pagiging secure, yan po ang makakatulong sa inyo para maprotektahan po kayo sa mga masasamang tao na gusto pong mag-hack ng inyong account dahil pwedeng sa account po na yun, madami po silang pwedeng magamit o madami po silang pwedeng makuha na mga ka-benefit po sa kanila. Yan, ito po yung example niyan. Yan po yung sinasabi natin kanina. Nag-send na ng notification ang inyong computer na ginagamit. System update required. Install now to patch security vulnerabilities. Ano pong pinindot nyo? Dapat pong pipindutin dyan ay update now. Huwag pong remind me later kasi baka ma-remind me later po tayo ng paulit-ulit. Naku po, hindi na po natin hanggang sa nakalimutan na po natin mag-update ng ating account. Ayan, dito naman po tayo sa ating number 5 step. Back up your data regularly. Ayan, have you ever lost an important file? Maybe your thesis, a project, or family photos. Sino na po dito ang mga ganun? Nawawala po. Or nakalimutan na nila kung saan nila nailagay ang kanilang mga important file. Kaya nga po dapat lagi po tayong may data backup. Ito po ay isa sa pinaka-underestimated na paraan ng self-care. Dahil accident happen, laptop crash, flash drives mag-corrupt, at phones ay masisira. Hindi po natin alam kung kailan yun mangyayari, pero at the end of the day, pwede po yung malaki po ang possibilities na mangyari po sa atin yun. Kaya dapat lagi po tayong may backup. At kapag may backup ka sa cloud or external drive, siguradong hindi po mawawala ang bagay na mahalaga sa iyo. Kaya kung mahalaga po sa iyo ang isang bagay, pahalagahan mo po ito sa pamamagitan ng pag-backup ng inyong datas or important files. Simple lang po yan. Kung importante, may duplicate ka dapat. Hindi lang dapat nakasave sa inyong cellphone, nakasave sa inyong laptop, nakasave sa inyong flash drive. Dapat po, meron ka pa pong isang ginagamit para maka-backup ng inyong data. Yun nga po yung cloud storage or even external drives. Ayan. Let's make it practical po. Gumagamit ng cloud servers tulad ng Google Drive o OneDrive para sa automatic syncing. That's your online backup. And keep a second copy offline. So, hindi lang po dapat may copy tayo online, dapat din po may copy tayo offline. Maybe on external hard drive, that's your offline safety net. Bakit po kailangan pareho? Hindi po ba pwedeng may copy na lang ako offline, may copy na lang po ako online? Dapat po both may copy tayo. Bakit po? Because if you get hit by ransomware, cloud files can get encrypted too. Kaya having an offline backup gives you a clean recovery option. So again, if it is important, keep a copy. Yan. Kailangan po lagi tayong may copy. Ito po ang visualization kung ano po ang aking sinasabi. Step 1, the risk, the encryption, and the compromise. Kapag po, ah, kapag, kapag po tayo ay nag kapag po tayo ay nahack ng hackers, pwede pong gawin niyang i-delete niya lahat kung ano man po ang datas or file na nandun po sa account na yun or even sa devices na yun. So, dapat kailangan na lagi po tayong may backup.
Number 6, ayan ang ating pang-6 na cyber hygiene tip. Be mindful of what you share online. Kailangan po alam natin, sigurado tayo sa kung ano ang isi-share po natin online. Hindi po pwedeng basta-basta na lang po tayong mag-share. Bakit po? Because the internet has made sharing so easy that we sometimes overshare without realizing it. Basta po nag-share tayo, basta nag-post, basta nag-selfie, o nag-location tag tayo, lumalawak po ang ating digital footprint. Pero, here's the catch. Hindi po lahat ng nakikita ng post mo ay nakakita ng post mo ay may good intention. So, hindi lang po good people ang nakikita ng pinost mo. Even those bad people or hackers ay nakikita po ang post mo. Kaya dapat, we are always mindful on what we share online. Scammers, stalkers, at identity theft tips ay gumagamit ng public info para buuin ang personal data mo. Kaya nga po, 'di ba, merong mga hindi mo naman account 'yun, hindi mo naman ginagamit yung account na 'yun, hindi naman sa yung account 'yun, pero pangalan mo at picture mo ang nandun. That because nakuha na nila ang inyong public information. Kaya dapat po lagi nating iniisip kung ano po ang sinishare natin online. Kasi pwedeng-pwede po yung makuha at pwede-pwede po yung makita ng mga bad people po sa internet. Ayan, be mindful of what you share online because oversharing equals overscaring. And remember, once it's online, it's always online. A screenshot exists forever. Iwasan ang pag-post ng sensitive details tulad ng ID, address, o kahit daily routine mo because cyber hygiene also means digital mindfulness. Protect your personal space both offline and online. Ay, ayun po. Next po natin is our 7 step or ang ating step 7. Stop and report scams. This is a big one. Matalino po ang scammers, kaya nga po tayo na scams. Gumagamit po sila ng mga emotional manipulation, fake urgency, at tempting rewards. A great example po nito ay yung mga nakikita nating biglang magfa-flash kapag nanonood tayo. For example, congratulations! You've won 100,000 pesos. Or, click here to claim your prize. Di ba po, wala ka naman pong sinalihang laro, wala ka naman pong, hindi ka naman po nagtaya ng loto, pero bakit ka mananalo ng 100,000? Kapag po alam mong hindi mo pinaghirapan ang pera na yon, baka po hindi yan totoo. At posible, malaki po, 99.9% posibleng yan po ay classic phishing. Kaya dapat po, we always stop, think, and verify. Kung sobra pong ganda para maging totoo, malamang din po, hindi yun totoo. 'Di ba? It's too good to be true. So, ibig sabihin, malamang hindi po iyon totoo. Wag na po tayong mag-risk sa mga bagay na ganon. At Akapix per Junior, we encourage everyone na huwag nang basta i-ignore ang scams. Dapat din po tumulong tayong i-report ito. Dahil reporting helps platforms take them down faster and protect others too. Sa pagre-report po natin ng scams, maiiwasan pong meron pa ulit maging biktima nito. Ayan, phishing, fake job offers, investment traps, report and educate other. Some of the most common scam we see includes those phishing emails pretending to be banks or your schools, fake job offers asking for processing fees, investment traps,
promising unrealistically high returns. So we should always verify before trusting. Laging mag-verify bago magtiwala. Suriin po ang email domain, research, ang kumpanya, at magtanong sa text saving ni kaibigan kung ito po ba ay kaduda-duda. Remember po, reporting is a protection. Don't let embarrassment stop you from speaking up. Ayan. Next po natin is number 8 step po natin is avoid public Wi-Fi for sensitive task. Free Wi-Fi feels like a gift until it isn't. Hackers can use this tool to listen to public connections and steal your login information. Kung nasa free wifi ka po, iwasang mag-banking or mag-enter ng password o mag-access ng mga private emails. At sa halip po, gumamit na lang ng mobile data o VPN. Dahil tandaan po natin, ang free or libre doesn't always mean safe. Pwede pong free siya, pero hindi po ibig sabihin na safe din po yung free na yon. Bakit po kayo magbibigay ng free? Ano po kayang dahilan? Kung ano po kayang dahilan ng um, person na nagbigay na yon, ng isang admin na nagbigay ng free wifi? Bakit po kaya? Tignan din po natin kung anong pong purpose nito. Dahil baka naman po, yung free wifi na yon ay makakakita o makakahack naman po pala ng ating account. Ayan. Public Wi-Fi equals public risk. You don't know who else is connected or what they are doing. Kahit po legit networks pa yan, pwede ring makompromise. Pwede rin pong yun mismong legit networks na yun, ay yun po ang mismo nilang i-hack kahit po um, legit naman po ang nagpapagamit. Legit naman po siyang free wifi. Baka po yung free wifi na yun ay nahack po pala ng mga hackers. So avoid logging into sensitive accounts while connected to open Wi-Fi. Wait, mag-antay na lang po kayo hanggang sa makauwi kayo or or gumamit po kayo ng inyong data kung may mga importante po kayong gagawin sa inyong cellphone na kailangan ng Wi-Fi. Kung napakahalaga po nun at napaka-sensitive ng information na yon, huwag nyo pong gamitin ang public Wi-Fi para po magawa niyo po kung ano yung inyong gagawin na sensitive task na pwedeng nandun yung information niyo, nandun yung mga mahalagang bagay sa inyo. Next po natin dyan is protect your privacy settings. Settings change. Kapag po nag-update tayo, tignan din po natin dahil baka nagbago din po ang settings natin doon. Platforms update and defaults can also expose you. Gawin po nating habit ang pag-check ng privacy controls. Sino po ang makakakita ng, for example po niyan, sino po ang makakakita ng account ng post mo, or sino po ang pwedeng mag-tag sa'yo, at aling apps po ang may permission doon. Dahil small monthly checks make a big difference. Protect your privacy setting. Check privacy settings regularly. Privacy settings are like curtains on your windows. You decide who can see inside. I-check ang social media mo buwan-buwan. Sino ang pwedeng mag-tag sa'yo, sino ang pwedeng makakita ng post mo, at aling apps po ang may access sa data mo. Kasi kadalasan po, ina-update po yan ng mga platforms tulad ng Facebook, Instagram, at TikTok ang default settings. Kaya maging alerto po tayo doon. The rule is simple po. Share consciously, not carelessly. Because protecting your privacy means protecting your peace.
Ayan, ito po ang kanyang example. Kailangan po meron tayong monthly privacy check or kapag nag-update ang ating mga apps or software na ginagamit, dapat siya-check po natin kung ano po bang naka-enable na ano pong naka-enable sa settings po natin doon. Number 10 or our last step po is to educate and empower others. Ito po ang pinakapaborito kong step. Why? Because cybersecurity is not just about protecting yourself. It is about protecting others. Hindi lang po sarili ninyo. Dapat din po may care po tayo sa iba. At tuwing pinaaalalahanan mo ang mga kaklase mo or kaibigan mo na i-turn on ang kanilang two-factor authentication o tinutulungan mo ang iyong parent para kilalanin kung ano nga ba ang scam message doon, malaki na po ang impact nito. Kapag po nagtuturo ka sa iba, dumadami po ang aware dito at ang awareness po na yun ay nakakapagbigtas online. The safest community is an informed one. So if you've learned even on tip today, you can share it po sa ating 10-step po na yan. You can share it to others po para sila din mismo ay magawa din po nila kung ano po ang ating 10 cyber hygiene steps. Awareness equals protection. Kapag po alam mo ang risk at paano i-handle ang mga threats online, protektado ka na po. Why? Pero hindi lang po ito dapat para sa sarili mo lang. Dahil ang tunay po na seguridad nagmumula sa pagbabahagi po at pagtuturo sa iba. Kaya gawin po nating habit ang pag-share, teach, and repeat. Ibig sabihin po, kung ano pong natutunan nyo sa case session natin today, i-share mo po ito sa iba. In that way, matuturuan mo po sila at i-repeat mo din pong gawin sa iba pa. Para nang sa gayon ay you share cybersecurity awareness to them. Isa ka na rin pong cybersecurity advocate, di ba po? So, i-share. I-share niyo po ang mga tips at best practices sa friends at family. Teach. Tulungan silang makilala ang scams, secure ang password, at i-enable ang two-factor authentication. Repeat. Ulitin at ipaalala ng regular kasi awareness is an ongoing process. Tandaan po natin na kapag marami ang aware, mas ligtas po ang community, ang ating digital community. Kaya simulan po natin ngayon. Be aware, be protected, and help others to do the same. Ayan po ang aming ginagawa sa Ascot Cybersecurity Alliance PIX Pro Junior. That's the 10 simple habits, but each one is a digital shield. There's aren't just IT rules. Hindi lang po ito para sa mga IT professional. They are life rules in today's connected world. We should always practice them consistently. And you'll protect not just your data, but your dignity, safety, and peace of mind. Ito po naman ang mga naging activity po namin during the Cybersecurity Month, which is ngayong October po, ang Cybersecurity Awareness Month. At sa amin po, sa AKA, we don't just talk about cyber hygiene. We live it. Kaya nga po, cyber hygiene in action. Because we bring these principles to through life, through real projects, events, and advocacy efforts. So let me show you what cyber hygiene in action looks like. Let's start with our flagship initiative. Yan po ang aming cybersecurity boot or the Cyber Zone AKA boot for a safer digital community. Ayan.
Diyan po ay meron po kaming mga naging activity. For example, we taught students how to spot phishing by putting random questions, reading it. Mahuhulaan po nila kung ano doon ang phishing or kung paano mag-create ng strong password. And in that way po, natetest po natin how cyber smart they are. Because cybersecurity doesn't have to be boring. We made it interactive, approachable, and relevant to everyone. Next po natin na naging activity po namin during the Cybersecurity Awareness Week, ayan, ay ang aming ginanap po noong October 15, 2025 at Ascot Cybersecurity Alliance Pixper Junior with the partners in School of Information Technology, Pixpro Aurora, and of course Philippine Institute of Cybersecurity Professionals and Mental Health Advocacy Club. We held a seminar in Eliseo C. Ronquillo Senior Memorial National High School with 318 participants. We empowered them to become responsible, aware, and cyber-ready digital citizen. Ayan, kasi po ang mission po namin ay make every student not just a user, but a defender of technology. Next po natin dyan ay, bago po tayo mag-wrap up, gusto ko lang din pong i-share ang isa pa naming Cyber Shield webinar. Katulad po nitong kwentuhan ng cybersecurity, nagkaroon din po kami ng Cyber Shield Webinar 2025, which is ginanap lang po siya last October 16 po, if I'm not mistaken. At sa tulong po ito, naganap po ito sa tulong po ng PixPro Aurora Chapter, nakapag-create po kami ng event na empowered at it inspired ang mga student na maging smart at safe online. The Cyber Shield webinar showed na kapag passion mo, purpose, at teamwork nagtagpo, success po naturally flows, which is we successfully cyber educate those students who joined our Cyber Shield webinar. Together, we move forward toward a smarter, safer, at secure digital future. We should always learn, practice, and advocate. Be cyber smart, stay secure, share the awareness because the best cybersecurity doesn't rely on firewall or software. It relies on people, on awareness, on mindfulness, and on teamwork. When we work together to stay informed, we became stronger as a community. So remember, cyber hygiene isn't just a one-time lesson. It's a lifestyle of being aware, responsible, and kind online. Let's protect not only our data, but also our digital reputation, our friends, and our shared space on the internet. Ayan, dito po tayo sa ating last slide, which is the cybersecurity starts with you. Before I end this, I'd like to thank the Philippine Institute of Cybersecurity Professional, to our chairman, Mr. Angel T. Redoble, na kanya pong birthday today, to our moderator, Ma'am Cheska Kate Victorio and Ma'am Len, and everyone who turned in on our Facebook Live. Facebook Live, hello po at magandang tanghali po sa inyo. Lagi po nating tandaan, cybersecurity, start with you. Of course, I would like to thank you, our ACAPEX per Junior Officers. Hi po sa inyo dyan. Our advisors, Sir Von, Sir SJ, Ma'am Kate, Sir Shan, hello po, and partner who make this mission possible. Tandaan po natin, cybersecurity starts with you. Be smart, be safe, and be responsible. Ito ang Cyber Hygiene in Action, what we do at Ascot Cybersecurity Alliance Pittsburgh Junior to stay safe online. I'm Danica Jane Ramirez, reminding you a safer internet
starts with your habits, our choices, and our awareness. Thank you po and stay cyber smart mga ka-Pix Pro. Yay! Wow, 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 ayan. Thank you so much, Danica. Grabe, 'di ba? Grabe mga ka-Pix Pro. Sobrang insightful din pero yung mga example and tips na binahagi ni Danica. And it's inspiring to see how Ascot Cybersecurity Alliance, Pix Pro Junior, is actively promoting cyber hygiene. Of course, we learned so many practical ways to stay safe online. Okay? So, kung nakikita niyo sa comment section, it's very overflowing yung comment section natin because, yan, we celebrate our, a birthday of our mentor and our Mr. Chair, Mr. Angel Tito Roble. Andito kanina si Mr. Chair. Ayan. Hi, Mr. Chair. Happy birthday. Sending Happy our birthday, lots Mr. of Chair! cake. Ayan, lahat. When you go back here, Mr. Chair, of course, ayan. Alam niyo na, Mr. Chair, yan, kung anong gagawin natin. We'll celebrate. Ayan. Okay, so do you have questions? Of course, let's hear from our viewers. Ayan. Marami nagko-comment bukod dun sa mga, ayan, sa pagbati kay Mr. Chair. Ayan. So, meron ba kayong mga questions? So, I have questions here. So, sabi nga dito, ayan. So, habang wala pang question, so Danica, aside from strong passwords and another immediate steps someone can take to improve their cyber hygiene today. So, paano maliban daw sa password, ayan, ano daw yung other immediate step, yan, for them to become, to improve their cyber hygiene, ayan, instead of changing passwords? Ayan. So yung instead of strengthening your password, pwede rin naman po tayong magkaroon ng mga two-factor authentication. Yun nga po, and we should always think before you click, back up your files. Yan, yun sa mga sinabi po natin sa ating 10 cyber hygiene tips. Hindi po dapat isa lang ang gagawin natin doon. Dapat po, lahat po yun ay ginagawa natin para po maging secure tayo in our digital world. Ayan. So, thank you, Danica. Ayan. So, of course, ayan. So, last question. Since wala silang question, ako magque-question. Sabi niya si Ma'am Kate, ano ko eh. Sabi niya, okay, so ano yung biggest challenge? Di ba, ang dami nating activity and advocacy. We visit different schools. Even to the senior high school, elementary, ayan, junior high school we visit. So, ano yung biggest challenge na na-encounter so far ng ating organization dun sa pagtuturo nyo ng cyber hygiene sa kapwa nyo estudyante? Ano yung mga challenges na na-encounter nyo? I think the biggest challenge that we encounter po is yung time management po namin. Why? Because we are also a student po. Ano po ang nagda-drive sa amin para gawin tong mga seminars na to? Yun po ay ang aming passion para po para po makapag-conduct ng mga cybersecurity awareness, seminars, or even mga activities po para makatulong din po sa mga kapwa po namin estudyante. So, kaya po nagpapasalamat po kami sa inyo po sa Pix Pro Aurora chapter and also sa ating national sa Pix Pro sa Philippine Institute of Cybersecurity Professionals dahil sa kanila nagagawa po namin ang mga ganitong activity na ipagpapatuloy po namin kung ano po ang ating advokasya po at nakakatulong po tayo na sa hindi lang po sa amin kundi sa iba't ibang estudyante at iba't ibang lugar po dito sa Aurora po. Yan. So, wow. 'Di ba, nakakatuwa and of course us in Aurora, Pix Pro Aurora chapter, sobrang very active ng aming Pix Pro Junior here and of course, thank you sa guidance kami nila Sir Von, yan kami ng part ng officers, ayan, of course we guide them and of course dito sa president natin napakasipag nito, I'm telling you guys. So, ayun, more activities with us and I know marami pa tayong activities na darating in the next coming months. Sobrang full load tayo. And, ayan. So, thank you so much, ayan, sa ating mga nanood. Ayan. Of course, our registration link and for your certification, yan, we do have here also in our comment section.
Yan, you can check. And to end our session, and before that again, once again, we would like to greet our Mr. Chair, our leader, and our educator, Mr. Chair. Yan, thank you so much for leading us in this advocacy, and thank you so much for everything. Ayan. So, happy birthday, Mr. Chair. And of course, ayan, maraming salamat, Danica, for sharing your expertise and initiatives Ascot Cybersecurity Alliance, Pixpro Junior with us today. And thank you for all the viewers na nakisama at nakishare sa kanilang experiences, of course. Don't forget to like and share and follow our Pixpro professionals and Pixpro Aurora. Ayan. So para updated kayo sa ating next kwentuhang cybersecurity session. Again, I am Kate, and this is Danica, and this has been a Kwentuhang Cybersecurity. See you next Friday. Of course, stay cyber aware, cyber educated, and cyber secure. And always remember, happy lang walang weekend. Ayan. Yan ang always sabi na happy lang walang weekend. Thank you so much, everyone. Ayan.